gusto mong kumuha ng service, pero dito lang, yung hindi ka naman lalayo. Pero ayaw mo naman yung mga itsura parang bisikleta lang o laruan. So ito ho, isa sa pipili natin na scooter na masasabi natin na kamukha siya ni Kymco Like 125 or yung 150. Hindi mo siya mapagkakamalang e-bike pero sa itsura niya, para na rin siyang scooter. Ano-ano nga bang specs ng e-bike na ito? Kaya ano pa iniintay natin? Busisiin na natin itong si Enwow WSP na e-bike. Alam nyo mga ka-riders, nung una nating nakita itong si Enwow WSP, hindi ko siya napagkamalang e-bike. Sa forma niya, di ba masasabi talaga natin na almost identical twin siya nitong Kymco Like 125. Modern classic po ang kanyang style. Dahil sa kanya pong headlight, turning signals, tail light, saka stoplight, all LED na po ang ginamit. Okay, dito sa headlight, ayan, makikita naman natin yung kanyang DRL sa palibot. Aakalain mo po na bulb siya pero ayun, meron po siyang diode, kaya LED rin po yan. And then dito, meron pa siyang isa ritong, tatanungin natin doon sa nakakala, para itong DRL din, ayan, letter U. Di ko lang alam kung itong gitna ay ilaw pa rin ha. Pero dito ho sa kanyang mga turning signals, all LED po siya. Okay, di ba ang linis ng kanyang dating? Glossy red lang ang kanyang kulay. And then yung kanyang mga emblem, napaka-decente rin. Naka-emboss siya na naka-chrome. Okay, dito sa left side, Enwow. And then ito po yung logo ng Enwow or yung emblem ng Enwow sa gitna. And then ito yung kanya pong model name na WSP. Dito po sa tail light, stop light niya, turning signals, all LED rin po ang ginamit. And then ang astig talaga ng kanyang emblem, di ba? Nakadagdag angas pa na siya ay naka-chrome. And then nakadagdag angas pa po sa kanya itong kulay chrome na parang boomerang. Hanggang dito sa baba, yan, terno-terno siya. Bali combine lang siya ng color po ng glossy red, then siyempre black, and then chrome. Mapapagkamalan mo siyang Vespa sa kanyang design, di ba? Ayan, naka-chrome din naman dito sa kanyang mga kanto. Ayan, magkabila. And then ito maganda sa kanya, hindi mo siya mapagkakamalan talagang e-bike kasi malalaki po yung kanyang gulong. Okay, dito sa front wheel niya may sukat po na 90 by 90 by 12. Okay, 12 inches po yung diameter ng kanyang mags, kaya malaki rin siya. And then ang kanyang gulong po maganda, tubeless na. At ang brand niya po ay Chaoyang tire. Naka-telescopic fork po na front suspension. And then dito pwede pa tayo maglagay ng reflector, meron siya ritong kabitan. Okay, sa kanya naman pong front brake, naka-single disc siya na meron pong dual piston caliper. Kaya para talaga siyang scooter. Hindi, mapapansin nyo pag ginagalaw siya, umiilaw yung kanyang DRL dito sa gitna. Same size po ng gulong pati dito sa kanyang rear tire, 90 by 90 by 12. And then dual piston caliper din po na naka-single disc brake sa kanyang rear. And then ang maganda po sa kanyang rear suspension, twin shock absorber na po siya. Ayan, dalawa ang ginagamit. Hinahanap ko po yung muffler. Naalala ko, e-bike nga po pala to. Sorry. And then sa kanyang upuan, vintage po ang design ng kanyang seat cover. Ayan, bali stock po ito na seat cover, hindi po yan pinalitan. Ayan, ang kanya pong brand, Enwow. And then ito yung stitches niya, napakapulido ng pagkakagawa dito ho sa gitna. Maganda rin naman po ang tapas ng kanyang upuan. Ayan, medyo malambot po yung kanyang foam at mukhang quality rin po yung kanyang upholstery na ginamit. Okay, dito naman sa ating angkas, flat po siya, tama lang sa ating angkas. And then impressed po ako dito sa kanyang grab bar. Alloy po ang material nitong kanyang grab bar, kaya ito hindi matulas, tama lang. And then syempre hindi mawawala ang ating footrest. Hindi ko lang alam kung paano ito. Ayun, buti hindi ko pinuwersa. Huwag niyo pong pupersahin ha. Okay, dito po sa kanyang footrest, soft touch lang po siya. Baka masanay po kayo sa mga motorsiklo ha. Konti lang po yung pindot. Ayan, buka na. Tapos pag ibabalik, soft na soft lang po. Ayun. Pag meron kayo narinig na lagitik, okay na po siya. Ayan, careful lang tayo sa kanyang footrest. And then ito yung kanya naman pong footboard. Ang lapad po. Hindi na natin kailangan lagyan ng matting. Ayan na, meron na siyang mga rubberized dito na sapin para protection po sa sapatos natin. And then dito naman po sa left side, hinahanap ko naman yung kanyang CVT. Wala nga po palang CVT at e-bike nga po pala ito. Pero maganda po rito, may kill switch po yung kanyang side stand. Ayan, kita naman natin yung kanyang sensor, di ba, yung button. Ayan, magandang features nito sa isang scooter or e-bike. Okay, dito na tayo sa kanyang mga switches and button. Uupuan lang natin ha. Okay, medyo mataas po siya. Bagay naka center stand po. Mamaya bababa natin yung kanyang center stand.
Almost the same ng mga buttons po ng mga scooters. Di ho tayo maninibago pag gamit po natin ang e-bike. Alam nyo, para ho na rin akong naka-scooter nito na di gasolina. Ano po? Okay, yan po yung kanyang high beam, low beam. Okay, dito napansin ko, dalawa po ang kanyang sign ng hazard. So, pwede ho tayong mag-hazard dito sa kanyang turning signals. Okay, check natin ha. Okay, yan na, ang kulay po ng kanyang mga indicators dito sa kanyang instrument panel, kulay green po at saka red combination. Okay, dito po sa gitna yung kanyang pong speedometer, pero naka-parking mode pa po siya. O naka-right turn po siya, check natin ha. Pag, pag switch po natin ng kaliwa, mag-hazard siya. And then ayan, pag switch off, gitna lang po. And then ito, pwede naman tayo bigla ang mag-hazard. Ayan. So siguro para sa akin, para wag kayong malito, ito na gamitin nyo po. And then yung kanyang horn. Okay, medyo lubog po dito kasi nasa likod po tayo ng horn Ayan. Okay, dito naman po yung switch ng kanyang DRL, headlight, saka switch off, and then yung kanyang electric starter push button. So, meron ditong USB charging port. Ayan, itong kulay orange. And then check natin yung kanyang packet dito sa harapan, mukhang malaki rin po. Ayan, bukod po yung dalawang packet niya, left and right side. Hindi ho siya katulad ng sa Kimcolect na isang buo. So okay na rin po ito para mabilis tayo makakapaglagay ng gamit. And then meron po siya ritong utility hook, pipindutin lang natin. Ayan. Para pag meron to yung isasabit po. And then dito sa ilalim ng upuan, kala ko po ay meron ditong hook, pero dito po yung kanyang charging pag halibawang nalobat na. Ayan. Okay, muntik ko nang malimutan, i-check po natin yung kanyang U-box. Bah, medyo malaki po yung kanyang U-box, oh, 'di ba? Siguro maganda isukat ko yung aking helmet, yung ating ginagamit na full face helmet. Nakunin lang natin. Okay, medium size po na full face helmet ang ilalagay natin. Oh, pa side view pwede rin siya, oh. Sakto siya, di ba? Iyan na natin. Ayan, mas maganda yung tayong ganyan para lubog siya, di ba? Okay, titignan natin kung maglalak ha. Aba, alam niyo mas maigi pa po ang U-box nitong e-bike. Talagang hindi ho nakaangat, eksakto po siya, oh. Full face pa po yan, nakita nyo. Dapat ganito yung mga scooter na binebenta ngayon gawin ganito kalalaki ang mga U-box, di ba? Okay, ito makikita nyo meron siya ditong parang main switch. So pag hindi ho natin ginagamit ang e-bike sa loob ng 2 o 3 araw, lagi ho natin isi-switch off para hindi ho madiskarga yung baterya natin, para maging mahaba pa ang buhay. Okay, sa karagdagan detalye pa po, suggested retail price po ng NOWSP nasa 43,800 pesos po. Yan na lang po, mababawasan pa po ito pag cash price natin kukunin. Okay, yan sa installment naman po, magda-down tayo ng 10,000 pesos. And then, ito lang ho, tatlo lang ho ang term na available sa kanya. Ang pinakamahaba po, 1 taon kalahati. So sa 1 taon kalahati po, sa installment, maghuhulog po tayo ng 2,650 monthly. Sa 1 taon po, 3,600 monthly. At sa 6 na buwan na po ay 6,550. Okay? Available po sa 4 na kulay itong si NOWSP. Ito nga pong glossy red. Meron din po siyang cyan blue. Meron din siyang glossy black at saka glossy white. And then kasama po sa kanyang offer, meron po siyang free lifetime service. Pag nagka-problema, dalhin lang po nyo sa mga NWOW service. And then free home service din sila. Pag nasiraan kayo, nasa bahay, tawag lang po. And then free delivery. Pag kukuha po kayo, dadalhin po nila mismo sa inyong bahay. Okay, ito po sa kanyang range o yung layo ng kanyang takbo, nasa 80 to 100 kilometers po ang full charge. Ang kanya naman pong top speed, ayan, naglalaro po sa 45 to 55 kilometers per hour. So, tamang-tama lang po to kung chill ride at dito lang, mabilis na po yan. And then, ang kanya naman pong battery, ayan, 72 volts, 32 amperes. And then, meron po siyang power na 1,500 watts. Ang kaya po niyang ikarga o yung load weight niya ay nasa 180 kilos. So, kahit 3 tao, kaya po yan. Pero, siyempre, sa scooter, dapat to 2 tao lang talaga. Sasakyan po natin na 5.8 po tayo at tanggalin natin siya sa kanyang center stand. Wala lang po tayong detalye sa kanyang ground clearance at saka sa seat height, pero tansyahin na lang po natin. O yan, sinide stand po natin ha. Ayan po ang kanyang tindig kapag naka-side stand. Okay, sakay na tayo.
Okay, sa akin to eksakto siya. Malapad po siya kaya medyo natitiyad tayo eh. Malapad po yung kanyang upuan. Kaya yan. Pwesto natin yung ating, alam nyo, ang lambot po ng kanyang shock. Ano? Napakagaan po ng ating bounce. Oh. Ang bilis niya mag-bounce. Para lang ho tayong nakabisikleta sa totoo lang. Okay, ayan ang ating size 9.5 na paa o size 9. Maluwag pa po sa kanyang footboard. Malaki pa po ang legroom niya dito sa gitna. Okay, check natin yung kanyang turning radius. Ayan, malayo po, mga 2 inches ang distansya. Ayan. Okay, check natin yung kanyang front brake ha. O, ito muna ang rear brake. Okay, maganda po ang kapit ng kanyang rear brake. Dahil naka-disc nga po siya, kaya very responsive siya. Dito ka sa front brake naman. Okay, malakas ang kapit. Okay, papatulong tayo kay Sir Cyrus para malaman po natin itong function itong kanyang remote. Ganda po ng kanyang keyless na remote. Busy pa po si Sir Cyrus. Ang dami po kasing customer. Okay, habang nag-iintay tayo, ayan, marami pa po kayo pagpipilian ng mga e-bike. Okay, dito po sa e-bike, ayan, NWOW GC10. Meron po sila dito, 19,800 po ang cash. And then sa NWOW GB2, 24,000 naman po ang cash. Ayan, yung kulay red. And then dito po sa NWOW ARS, 34,000. Mint green ang kulay. And then dito naman po yung NWOW ERB. Ayan, 36,000 po ang cash price. 3-wheeler na po siya. And then ito pa po ang isang magandang scooter or e-bike. Wala lang pong price. Okay, tutulungan po tayo ni Sir Cyrus para ipaliwanag yung function ng kanyang remote. Ito, sige sir, ano-ano ho ba itong nakalagay dito sa kanyang remote? Pakikuha nga natin. So meron dito ang 4 categories na tinatawag natin: lighting sign, unlock sign, at bell sign. Ayun po. Yung 4 categories na yun, meron siyang keyless at meron din siyang tinatawag na universal key. Itong una, tatanong ko, itong una dito, ano ba itong nasa baba na to? So, ito yung unlock. Yan, lock sign, ibig sabihin yan, sir, panset siya ng alarm. Tapos itong naka-open na, naka-unlock. So, yung pang-unlock sign, sa lahat po ng natunog, lahat ng umilaw, at pagbukas din po ng ating unit. Basta sir, itong may sign na bell, ano to? So, siya po yung locator. Locator naman. Yes, and then ito sir, na sign ng power. So, ayun yung tinatawag natin pang-unang ating e-bike, kahit hindi na natin siya gamitan na... Okay, ito yung remote niya, no? Tapos ito sir, ano to? So, ayan, by soon, para magkaroon pa tayo ng ibang expects din sa ating e-bike, hindi pa siya na-discover. Okay, sige. Sige sir, i-ano nga natin, i-operate nga natin. Halimbawa, gagamit din ng susi at ibuhayin niyo yung e-bike. In case na low-bat, mag-ooperate pa rin siya sir, kahit wala pang baterya yung remote niya. Kaya gamit po niyan ay may makikita ko yung letter P, siya ay naka-parking. Okay. So safety feature pa rin niya yun para di mandar. Double press sa brake, then unlock sign. Para siya, kung makikita niyo sa panel board, siya ay naka-ready. Ready na. So, tapos, siya ay ready to go. Ano na siya, number na yung kanyang kilometer, yung speedometer. Pag in-accelerate natin, maaanin siya. And then ito, full bar siya. Sir, yes, sir. Kasi ito, sir, 75 volts. So ito, may nakita akong tatlong switch dito na 1, 2, 3. Ano po ba itong tatlong? So, ayun yung tinatawag natin na speed selector. So, okay. Parang ayun na yung pinakakambyo katulad sa mga engine na sa atin. Naka-start na? Apo, sir, naka-start na. Sige. Hindi, tahimik na tahimik siya. Kaya. Sige sir, pwede po natin i-accelerate natin na. Ayan, so yun po yung number 1, yung number 2, ay number 2. Pakatahimik niya, no sir? Okay sir, titignan ko lang tong kanyang taillights ha. Pakipreno nga po sir. Ayan, sir. Okay, nasa gitna po yung kanyang stoplight and then ito yung kanyang taillight sa palibot. And then sa turning signal naman po sir. Yung signal. Ayan. Sa kabila. Okay. And then yung hazard sir. Ayan, in case of emergency. Okay, lipat ako sir sa harap ha. Okay, sir. Dito sa headlight sir, ayan. Meron switch yung kanyang headlight DRL sa switch off sir, ano po. Okay, ayan po pag umaga, ang gagamitin lang natin ay DRL, ayan, pareho pong nakabukas yung dalawa. Pwede siyang mamatay, sir. Pwede rin siyang patayin. And then sa headlight naman sir. Ayan kanyang headlight, medyo malakas din. Ayan yung low beam, okay. High beam. Sige sir, sa pangahong high beam, low beam. Low beam, high beam. Okay. Sir, ano po ba itong nasa gitnang to? So, ayan sir, ay wala lang. Wala lang yan sir. Sige sir, pakibusina nga po.
Malakas pa na busina. Ayan o. Malakas po ang kanyang busina. And then sir, lastly, turning signals naman po dito sa harap. Ayan, maganda po ang position ng kanyang turning signals, mataas. Ayan yung kanyang hazard. Sir Cyrus, isang mahalagang tanong. Yung lifespan po ng battery niya, hanggang kailan po ba tumatagal? Siya ay tumatagal na 2 to 3 years. Yes, sir. Okay. Then sir, magkano po ang baterya? Halimbawa, kailangan na natin magpalit. Siya po ay nagkakahalaga ng 18,700 sa new set. Okay. Then sa kanya po trade-in battery, siya po ay nagkakahalaga ng 14,200. So yung ibibigay natin yung ating Opo, so, discharge sa battery, papalitan nyo ng bago. So halimbawa, sira na yung battery ni customer. So kung gusto niyo magpalit, meron naman din po available. Ibibigyan po namin kayo ng bago. Kukunin po namin sa inyo yung nasira yung battery at papalitan po namin ng bago. Siya po ay nagkakalaga na 14,000 po. 14K. Yes, sir. Yung ating WSP ay kaya niya tumakbo ng 80 to 100 kilometers. Sir, dun sa ating 80 to 100 kilometers, pag na-reach natin yon, of course, lobat na siya. Depende, sir. Tulad nga na nabanggit ko nung dati sa inyo na simula Carmona. So, yung Carmona, Cavite, wala siyang 80 to 100 kilometers. Ano lang siya, 60 kilometers. Yes, sir. So, in case, sir, na lobat, anong natin, alternatibo na lobat? Wala ba siyang pedal? Ganon? Wala, sir. Wala, sir. So, talaga dapat careful tayo Yes, sa sir. ano. So, ang tabay tayo talaga sa ating voltahe at sa ating speed selector. Ayun yung nagbibigay sa atin ng senyales na kung malulobat namin. So, dapat dala natin ang ating charger, ano, para Yes, sir. in case na nakarating na tayo sa destination natin, charge siya, di ba? May mga branches naman din kami doon. Libre naman po kami Mag-charge. service sa inyo. Kahit saan kayo bumiling Enmo branch. At nag-charge po kayo dun sa aming branches, tatanggapin po namin. Sige sir, maraming salamat ha. Okay, Sir Cyrus mo.